Oh my gosh! Ang bigat nga, Zay! Hindi siya yung coat ni Precious. Parang may wrong din sa part namin na parang hindi namin siya... Hindi ka kaya makaklak sa mga ganon. I'm the Queen, drag daughter ni... Yeah, na may drag daughter ni magulo pa. J Queen, oo. Hey Peaches, Daniel here and welcome back to another episode of The Show! Okay, ngayon medyo tahimik lang yung voice ko. Nandito tayo sa isang bahay, huwag na natin pakita. So ngayon, may makakasama tayong queen sa ating Drag Race Philippines Season 3. So ito, friend ko na siya even before pa. So ngayon, super happy na nakas na siya dito. Finally. And makikilala nyo na siya. So puntahan natin ang kanyang bahay. Let's go! Ito na ang kanyang house. Uy! Tagal naman ng chika niya, di ba? Hello, my name is Jake Quinn from Drag Race Space Season 3. I am the A-pop drag idol. And ayan, meron tayo akyat bahay today. Yes, akyat bahay gang. Diba? Kagising niya nga lang kanina. O, kakagising, walang makeup to. Oh, yan. Woke up like this. Anong masabi mo naman? Kamusta ang buhay-buhay ng isang, new girl na? Ayun, pagod. Pagoda, no? Wala pa yung saya eh. Wala pa masyado yung saya. So, puro pagod kasi nag-shoot kami ng low. Since nandito tayo sa bahay ni J Queen, syempre, maghahalughog tayo dito ng mga drag closet niya. Okay lang ba, sis? Carry lang, tinago ko naman yung mga... Tinago na ang mga dapat itago. Yung mga nandyan na yung nakita na sa super trailer. Oo. So, syempre, meron na rin tayong mga nakita nung sa episode 1, mga nasuot niya. Yes. Yun, makikita natin. And explain niya in details kung ano yung mga ganap-ganap dun sa... Oo, kung bakit nasira yung damit ko sa episode. Ayan na! Bakit nga ba kasi? Hello po sa Drag Race. Pwede ko sabihin to Pwede ko sabihin to, wala sa kontrata na bago sabihin bakit nasira. Oh, wala sa NDA yun. Wag niyo siyang habulin. Yung pala nasa NDA, no, di ko na nabasa. Hindi ka nagbabasa, Day. Since kakapanood lang natin ng episode 1, mas kilalanin pa natin si J Queen. Outside naman ng Drag Race, ano naman siya dito sa bahay niya? Magulo ba yung bahay niya? Or what? Magulo yung bahay. Ano na yan? Wala nang tanong-tanong yan. Oo, na agad. Titingnan na lang natin gaano kagulo. Yun na lang. So ngayon, let's go. Puntahan natin ang kanyang drag closet. Yes, tatalikod ka lang. Tatalikod ka lang. Ayan na. Sen. Hala, ayan. Ayan. So, na dito natago na ang mga dapat itago. Actually, hindi pa. Pero yung mga buhok naman. Okay lang. Oh, hindi naman damit yan eh. Yung iba nga dito, nalabas ko ni kahit hindi pa nalalabas yung season. Nagamit naman na sa iba. Kasi wala na akong pera. Kaya nilabas ko. So, parang, actually, ito yung ito yung promo hair ko. Pinanood mo ba yung namin? Yung video namin, reaction kineme? Oo. Pinag-iisipan nila kung moon ba daw talaga yun. Ano siya? Dumpling bag siya. Giving moon goddess, di ba? Kasi nga yung hair niya moon, no? Yeah. Sure ka bang moon yan? Mamaya, yun? Empanada yan. Mamaya! Dumpling bag pala. Hindi Dumpling bag talaga siya. Hindi siya empanada, hindi siya buwan. Dumpling bag siya. So, ayan. Gawa siya sa hair. So, syempre, ikaw ang gumawa niyan. Tapos yung eksena nito, hindi talaga siya buong wig. Pinatong ko lang siya. So ano to? Ano tong material na yan? Ano siya? Rubber mat na binalutan ng buhok. Tapos isusok ko lang siya dito. Para tipid. Okay. Kasi yung time na nag-prepare kami, medyo naubusan ako ng pera for the hair. So, bumili lang ako ng isang wig. Tapos lahat ng scraps material, ginawa akong ganito. Tsaka mas madali na rin i-organize, patong na lang. So, iisipin ng mga fans, niya, parang trademark niya yung he-makeup. Hindi, isang wig lang talaga siya. Yun na yun. Wala lang akong pera. Kaya isang wig lang siya, hindi yan trademark na he-makeup. Pero in fairness, kasi di ba parang yun nga, tipid tips talaga. Pero ibang look yung dating niya. Andito ba yung yung look mo mismo dito sa promo look? Oo, andi. Yung promo look ko is 15 kilos. Grabe! Ang bigat! Ito yung upper half. Oh my gosh! Ang bigat nga, Zay! Tapos ito yung lower half. Sobrang bigat niya. Kinakabit mo nga lang din siya. Parang ganun, attach. Ano siya, more is more siya. So yun yung parang may mga iba kasi na nagulan sa promo look. Parang
Bakit parang remix na lahat? Kasi yun na yung goal niya. More is more. Pero yun yung tanong ko, parang ano yung inspiration mo? Para ba siyang handbook or what? Ano siya, pinaghalong handbook at saka ng yung Chinese collar. So, basically, Chinese collar siya Kaya na sexy. dito. Yung sleeves, parang siya, sa kimono. Kasi hindi siya yung coat ni Precious, parang hindi siya yung coat ni Precious. Yung parang pang-reveal. Hindi. As in, kinostom yun na Customized pala yung kinostom guys. talaga siya. As in, kinostom talaga siya nung designer. Actually, yung pag-unang tingin sa'yo, nakikita talaga na very Asian yung dating. So siya kasi parang pinag-mix niya yung traditional na Asian na mga damit and drag. Yung corset niya is pearls, which is Philippines. Kasi kaya may pearls. Pearl of the Orient. Ganun. Yung mga dinala ko sa Drag Race, remix ng mga cultures na kinalakihan ko. Hindi lang siya mga looks na ginaya ko sa Drag Race. May hugot siya. Ayoko na magsalita. Shady agad. Wala na sa antakte, shady pa din. Hindi, lang ako. Wala akong paki sa mga pinagsasabi ko. Di ba yun nga yung usapan natin dati, sabi ko, feeling ko talaga mga evil edit kasi. Yung paglabas niya nga yung paglabas ko, nung chinat niya ako, syempre hindi ko sinabing kas ako. Unang chat sa akin, na-filter mo ba yung bunga? Tsaka, kaya pala nananahimik ka, Zay. Na-filter mo ba yung bunga? Sabi yun ko talaga. Next look tayo, ano yung gusto mong ipakita? So ito yung yung look ko sa unang challenge ng episode 1. Napanood naman na natin yan. Yung pinakaunang namin. Actually, ito yung parang revamp version. Kasi ni-reshoot ko yung challenge namin. Nung nagamit ko sa show, wala na kasi talaga akong budget. So, nag-reuse ako ng mga lumang cosplay outfits. Tapos, ito, after ko ng filming na rin. Tapos, ito yung sa runway ko sa episode 1. As in, legit siya na ballerina attire. Search talaga ako para dito. Kasi bet ko ng true na ballerina outfit. Hindi maganda yung naging register niya sa cam kasi yung backdress ko nasira. Yung backdress ko nag-fall apart sa runway. Because of transport. Na wala na akong kapangyarihan kung bakit nangyari yun. Pero maganda naman yung damit. Oo. Pero ito siya, like legit na pang ballerina talaga siya. Actually. Yung inspo ng look na to is yung mga yung mga makikita mo sa ML at saka sa League of Legends. Hindi kasi ako naglalaro. Ito yung mga nasira due to transport. Okay. Transport daw. Due to transport. Ito yung So cute! Wala akong wig nun. Nakaganyan lang ako. Carry lang. Ang cute naman. Ang ganda. Tsaka, para siyang, pag tinignan mo malayo, para siyang antigas. Mukha siyang realistic na metal. Kasi yung inspiration ng look na to is yung slums of Caloocan. Yung atake ko dito, yung malaking backdress, parang lumilipad palabas sa slums. Okay. Ganun yung hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos sa voice-over ng runway. Meron pa rin siyang hair dito. Oo. Ito yung base na wig na hindi masyado nakita. Kasi sobrang fixed. Nandito yan sa loob. Okay. Ayun. Ang cute! Very cosplay yung datingan. Kasi yun yung gusto ko ipakita sa drag ko. Sa drag ko na lalabas sa drag race, yung very cosplay-ish. Pero hindi ka kaya makaklak sa mga ganon. Di ba parang sinasabi nila parang, ano bang tawag doon? Crafty. Parang mga ganon. Well, there's nothing wrong with craft. This is On Top, backstage. Oo nga, pero kasi ginagawa nilang negative. I know that you're very crafty. Crafty? How dare you? Hindi mo lang kilalang fashion queen. Sa bagay. Tsaka more on ano ka nga, parang anime, cosplay K-pop, queen ako cosplay. along with Odasha. Oo. Parang kaming dalawa yung... Si Odasha din. Parang kilala na cosplay queen. Siyempre meron sa drag din. Ilabas na rin natin sa drag race. True! Ini-expect ng mga bakla na sa akin yung mga extravagant na hair na parang... kasi nga, ikaw yung nagsa-style. I-expect ng mga bakla na ako yung mga ganda book. Bakla hindi. Kasi hindi ko naman style yung mga ginagawa kong wig. Sa bagay. Kasi... Marunong ako gumawa ng wig pero hindi ko siya style. Kaya nga sa ibang tao ko ginagawa. Pero yung mga ginamit mo sa Drag Race, lahat yun halos in-style mo? Ako lahat gumawa ng hair ko sa Drag Lahat? Race. Oo. Okay, so let's keep that straight. Lahat yun. Yan! Ito ang closet ng ating mahal na J-Queen. Mahal na J-Queen. Pero syempre, medyo ano pa tayo dito kasi may mga censored pa na hindi natin pwede pang makita. Oo, na hindi pa pwede i-explain. Kahit din ako ayoko muna din makita kasi para surprise pagka nakita sa episode. So yan,
labas na tayo. Let's go! So, ayan, nandito na tayo sa kanyang studio. Andito na sa aming studio apartment. Ngayon naman, ano bang gagawin natin? Make-upan mo ako. Baliktad na ako mag-makeup. Oo. Hindi, make-upan niya ako ng yung look niya sa isang challenge dito sa kakatapos lang na episode 1. Titingnan natin kung bagay ba sa akin yung look na yun. Ano ba sa tingin mo? Bagay kaya? Bagay yung mukha naman akong babae. Actually, Like, fun fact lang kasi, di ba, pag Drag Race, limited yung time para sa makeup. May mga episodes na wala akong foundation. away. Sana all, di ba? Ang ganda na skin. May mga episodes na wala akong foundation. So, makikita nyo pag lalabas ako sa runway. Baka isipin ng mga tao, ang ganda ng match nung mukha niya sa leeg niya. Wala lang talaga akong foundation. Grabe, pasabog. Ibig sabihin, madadala din naman ng lights. Pero, Oo, nag-contour lang ako, tapos blush as eyeshadow. grabe yung skin mo, sis. Diba? Yan yung maganda, yung mag-invest ka talaga sa skin mo. Kailan ka nag-start matuto mag-makeup? Nung 13 years old ako. Chronically online ako kahit bagets pa ako. So, ang ending lagi, parang lagi ako napupunta sa Tumblr, yung mga page ng mga human dolls. Parang ano siya, yung makeup niya is yung parang inspiration din ng makeup ni Kimchi, yung mga malalaki yung eyeliner sa mata. Tapos may mga online mutuals ako. Sabi nila, ay, nagda-drag makeup ka pala. Doon ako nagsimula mag-research about drag. Sinerch ko, una ko nakita si Wellam at saka si Manila. Pasabog! Well, reflection na din kung paano ako lumaki. Bungang Wellam, yung walang preno. Tapos yung mga very crafty na conceptual looks na parang na-adapt ko kay Manila. Actually, sobrang gusto ko rin si Manila. Paano for a solid good year, si Manila Luzon na yung kilala kong drag queen. Una kong mga trinay, gusto kong impersonate si Park Bom. Ah, okay. May ganun akong angle sa Very drag ako dull. dati. Ganon. Oo, mga K-pop, yung mga K-pop dolls at the time. Yung mga nauusong looks, yung mga bangs, True. yung mga... Tapos yung eyeliner na sobrang kapal. sobrang kapal. Eh, sa family mo, open ka naman. Oo. Kasi Since nung bata papa, pa, no? oo. Kasi yung papa ko din is mulat siya sa gay culture. Open siya. Buti at least Kasi hindi ka nahirapan. medyo mispet yung papa ko nung kabataan niya. So parang mga kaibigan niya, bading, gano'n. Okay. Pag may mga events kami sa school, nagdadrag talaga ako. As in, may event kami sa school, nakapanty lang ako. Wait! Oo. Grabe, paano mo na-build yung ganong confidence? Kapal ng mukha. Sa totoo Yun lang. na yun eh. No? Kapal lang ng Born mukha. with it. Siyempre, lumabas na yung episode 1. Ano yung pinaka-moment na na-enjoy mo dun? Pinaka na-enjoy ko, hindi sa wala akong pake sa ibang queens, pero sobrang na-enjoy ko na nakita ko si Nix. Nakasama mo siya sa cast? Oh, kasi siya yung best friend ko in drag talaga yun. So parang taray same season pa. Kung akala nyo Sugar and Spice si Maki at saka si Angel, kami yung Sugar and Spice. Wait. Sa totoo lang. So, hindi sugar and spice ba siya? Hindi Yun kasi, yung inisip namin magtutulungan ba sila or what? Ating malalaman. yung Tino Antok sa episode 1, understanding lang siya. To understand. Sobrang misunderstanding lang nun. Kasi syempre, si Kiana, siya yung pinaka new to the scene. So parang may wrong din sa part namin na parang hindi namin siya, parang inattack namin agad siya na parang hirap ka-banding. Pero nakakalimutan namin na parang on the province nga siya. So parang That medyo... gina-guide nyo siya. Ganon. Pero syempre nasa hype kasi kami nung first day noon. Parang lahat kayo gigil. Oo. So parang ending tuloy. Siguro may impression siya na ina-atake namin siya. Baka sa mga way nyo kung paano makipag-usap. Oo. Very aggressive siguro yung dating. Aggressive kami ni Ver kasi talaga eh. As in walang pigil yung bibig namin. Pero okay naman na kayo. Oo, okay kami. Kasi isang agency kami ni Kiana, yung Playhouse. Pero okay kami as a whole. Baka may issue kayo kung nakakaaway namin si Kiana. Bakla hindi na sa isang agency kami. Okay sila, in good terms. Okay kami, te. Tsaka guys, kung ano mapanood nyo sa Drag Race, that's all a show. Diba? Yeah. Tsaka yun nga, diba? Kasi parang competition yun eh. Parang Oo, lahat competition kayo yun, nandun syempre. sa goal. Pero ako, proud ako to say na wala akong regret sa Drag Race. Na-enjoy mo naman ba? Na-enjoy ko siya. Lagi akong lasing sa Antak. So, marami akong ADHD moments sa Antak. Pero kasi, alam mo ba, lately ko din na-realize na madami ding mga drag fans na K-pop fans din. Madami din, fairness. Kaya ngayon, pagtulungan natin si J Queen, tulungan natin siya. Tulungan natin bugbugin. True. Sino yung pinaka bukod kay Mix, yun nung nakita mo na, ay, kasama ko siya dito sa Drag Race. Like na-excite ka. Si Bench. Idol ko si Bench mag-perform. Pag nakikita ko siya sa socials, parang, ay, ang galing talaga ni Bench. Pero,
Taray. Kamusta na guys? Hindi ko nakikita. Wala kaming salamin dito. So, pero paano ba tayo nagkakilala? Yung pala, hindi natin ano. Kasi before pa mag-drag race siya, magkakilala na kami. Dahil sa K-pop. K-pop. Oh, napanood ko K-pop siya stuff. sa Baxilog. Tapos nakita ko, oh my gosh, K-pop na drag queen. Tapos sabi natutuwa ako kasi sobrang K-pop fan ako. Tapos yun, doon na nagsimula. Yung mga chikahan natin, laging K-pop lang. TXT. Yes, TXT. Actually, yung confessional look ko is cat and dog ng TXT. Gabi, kadikit mo pa rin si Yeonjun sa ano. Pati drag yung mga workroom clothes ko inspired sa TXT. No, ayun lang, yun yung kaba ko sa drag race. Is baka pati yung K-pop fans hindi mag-reflect sa kanila na maayos. Kasi ang pinaka-goal mo, magets ng K-pop fans. Oo. Parang love letter ko to sa mga baby bading na K-pop fans na gusto mag-drag. Dalalagyan na kita ng eggs. Sige, go! Kasi ito yung signature ng makeup ko Yeah. Hindi pwedeng wala. J-Queen na ba? Ayun nga pala, kasi syempre, si J-Queen, kilala siya as hairstylist ni Manila Luzon. Yes. So, yung mga nakikita niyong hair ni Manila sa drag din. Kahit yung mga dala niya sa US gamit. O, pinagawa niya na sa, Oo. pinaayos niya na sa'yo. So, siya yung nag-aayos nun. So, yan, since marami na tayo na mag-chichikahan, lashes na lang and tapos na. So, we'll be right back. Yeah! So, I'm the queen, ang drag daughter ni... Yeah, Na ang may drag daughter magulo ni pa. J-Queen. Oo. Yes! Ang Thank bilang- you, mother. Yes, ang unang may sa Queen Dynasty. Ako ang unang bilat sa Queen Dynasty. Diba? Malay nyo makita nyo ako next time nakaganto sa viewing party. viewing party. Nakagano lang ako sa viewing party. So yun, thank you so much. So, ano ba masasabi mo? Ayun, Maganda maraming ba? salamat kay Andy Cracker sa outfit na to. Oo nga. Sa kanya ko siya ni-rent. Hello po, Mother Andy. Mother Andy, hindi ko pa kasi siya na-meet. Ito yung outfit nung reshoot nung challenge ko sa episode. Yes, ito yon. Nakaka-reshoot niya lang. Yeah. Kaya Kaya kaka-reshoot siya ko lang. Kaka-upload. Tapos stream nyo rin sa Spotify yung jingle ko per episode. Yes! So yun, stream Sausage. Gusto ko yun na tulala lang. So yun, stream nyo sa Spotify niya. Ayan, Yeah, nasa ililink ko sa Spotify ko siya. description. And yung reshoot na performance video, nasa Instagram. Yes, follow nyo siya sa Instagram niya. At Ito. d.jake. And sa akin din. Abangan nyo siya sa mga viewing parties din. Yeah, Becca naman and The Intervention. Yes, so abangan nyo yung mga announcement dyan. So yun, thank you so much. Thank you. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sheshe. Sana makagawa tayo ng mga iba pang Wala. collab. Kasama yung mga mo. Yung mga nakshi. Yung mga kapatid ko. Yun Sa Queen Dynasty. diba? Diyos ko, Diba? puro kabaliwan lang yun. So yun, Sa abangan totoo. natin. Sana ma-work natin yan. So thank you so much. And don't forget na i-support nyo si J-Queen sa ating Drag Race Yes. Philippines. And sa kanya ding mga iba pang shows. So yun, abangan natin yan. So thank you so much for watching. And samnida, annyeong! Bye. Yung! Ano yung title? To CG. So, CG? Ano yun? Tota. Parang sausage. Oo. Okay. So, yun, stream sausage. Hey! Hindi ko alam yung lyrics.